Please all stand. Altogether, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel. And with your spirit. A reading for the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said to the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Nasindihan na po ang apat na kandila ng Adbento na sumisimbolo ng pag-ibig o pagmamahal. So, meron na po tayong hope, may peace, may joy, at kayong po linggong ito, bago isilang ang Panginoon, naroon po ang pag-ibig. Marahil nakita nyo na po, o nabasa nyo na, o narinig nyo na, yung katagang love is love. So, at alam nyo naman po, saan ginagamit siyang phrase na yan, love is love. Pero, hindi po din natin masabi that water is water. Why? Because hindi po lahat ng tubig ay pwedeng inumin. Tama po ba ako? Because may mga contaminated na liquid, may mga hindi healthy na inumin. So we cannot say water is water. Same as true kapag sinabing love is love. Hindi lahat ng pag-ibig ay tunay na pag-ibig. Sapagkat may mga pag-ibig na tinatago dahil takot, babunyag. Tayo lang nagkakaintindihan, di ba? Hindi mo na kailangan. Ayan.
Tapos may mga pag-ibig na bawal na. Okay? At may mga just to justify their love. Okay? And be promoted throughout the world. Okay? Kaya sinasabi, love is love. But my dear friends, ang pag-ibig na dinisenyo ng Diyos, na ibig sabihin nun, na ang pag-ibig ay hindi po noun, kundi verb. Okay? Kaya nga pag-usapan po natin kung ano tong pag-ibig na ito, na hindi lang po noun, kundi verb or action. Maganda po yung sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Sabi niya ganon, he received the grace of apostleship to bring about obedience of faith. And that is true love, obedience of faith. Ito po yung pagsunod na may pananampalataya. At dahil nga po, ang ebanghelyo po natin ay nakasentro muli sa angka ni David na si Saint Joseph. Okay po, sa mga nakakompleto na po ng 6, ngayon po araw is pang-anim. Okay? Kung ititrace po natin, parang narinig ko na yan, Father. Oo, nasa 3rd ito, nasa pangatlong araw. Dahil ngayon po ay linggo, kaya naman po ang ating sinusunod po ay Sunday of Advent. Kasi from December 16, kung paano gumulong ang Misa de Gallo, very special siya. Okay? Kasi dinisign yan para sa mga Pilipino, para po sa atin, para ito po yung way natin paghahanda. Pero itong Sunday of Advent, this is liturgy ng whole Catholic Church. Hindi lang po mga Pilipino. Pero kasi linggo po ngayon, kailangan po sundin ang liturhiya. Kaya naman po, naibalik uli. Okay? Pero, sabi ko nga, naku, sana nakalimutan na nila yung homily ko ng pangatlong araw para po hindi ko na ulitin. Pero mukhang matandaan si Rex Ay, baka sasabihin, Father, ni-recycle mo lang yung homily mo, ha? Ayan. Pero, mga kapatid, ano ba yung love in action? Ito yung sinasabi kong obedience in faith. Ano po yung obedience in faith? Number 1, obedience rooted in trust. So, ito po yung pagsunod sa Panginoon dahil nakitiwala po tayo. Ito po yung nangyari kay San Jose na nagtiwala po siya sa sinabi ng anghel sa kanya na, nako, may plano ang Diyos, kaya huwag mo iwanan ang mag-ina. Okay? May plano ang Diyos, kaya yakapin mo sila bilang iyong pamilya. So, even though it defies human logic na wala naman nangyari sa amin, tsaka hindi naman sa akin yung anak na yan. Okay? O yan. Pero dahil may plano ang Diyos kay Maria at kay Baby Jesus, kaya naman sumunod si San Jose base sa tiwala. So, I remember, merong isang nanay, okay, na mayroon siyang pinagbubuntis, and she found out na merong diferensya ang kanyang magiging anak. Kasi nagpa-check na siya at sabi ng doktor, ang laki ng potensyal ng pag lumabas ang bata, defective. Kaya iyak din iyak siya, tapos humingi siya ng counsel kung ipagpapatuloy pa rin po ba ang pagbubuntis. Sabi ko, opo, kailangan ipagpatuloy pagbubuntis. Okay? Father, itong defective po siya. Baka mahirapan po ako at hindi namin kaya.
sabi ko sa kanya, every child is a blessing from God. Okay? Kaya naman, nagtiwala siya. Then, after 6 years, 6 or 7 years, kasi ano po siya, classmate ko po siya ng high school. Okay? Ayan. Kaya nakita kami uli. Akala niyo po, yung batang iyon, talagang may diferensya. Pero, dahil sa batang iyon, nagkaroon ng kasiyahan yung kanilang pamilya. At dahil masaya ang pamilya, kaya naman sama-sama sila at very faithful ang kanyang asawang lalaki. So, talagang yung tiwala mo sa Panginoon ay pagpatuloy ang pagbubuntis. Ito ang dahilan. So, ang anak mo ang dahilan para magkaugnay-ugnay kayo bilang isang pamilya. So, kaya mga kapatid, tiwala. Kapag may tiwala tayo, isinasagawa natin ang pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, obedience expressed in action. Sabi mo nga, action. Ayan. So, si San Jose ay hindi lang po naniwala, kundi nagsagawa din. Tayong mga Pilipino, meron tayong kasabihan, nasa Diyos ang awa. Ayan. Okay. Kaya naman po, sa last part of our gospel, sinabi doon, dahil nakinig naman po siya sa plano ng Diyos, kaya naman, tinanggap niya na, inuwi ni San Jose ang mag-ina sa kanyang bahay. Okay? To protect them. Okay? Ganoon din po sana tayo, na sana ang ating pagsunod sa Panginoon ay hindi lang po paupo-upo. I'm just wondering, ilang taon na po tayong umaate ng misa? Ilang taon na po tayo na tumatanggap ng komunyon? Tinatanggap si Kristo sa komunyon. Pero hanggang ngayon, nakaupo ka pa rin. Pinapakain tayo ng Diyos sa pamagitan ng sakramento. Hanggang ngayon pa rin ba, pinapakain kayo? Ibig sabihin nito, magpakain naman kayo. Ibig sabihin nun, tumayo kayo. It's time for you. Matanda na tayo. Hindi na tayo mga toddlers na sinusubuan. Tayo na ang magpasubo sa ibang tao. And that is love in action. Kapag sinabi ng pare after the Mass, tapos na ang banal na misa, humayo kayo. Yun ang ibig sabihin nun. Na natanggap niyo si Kristo, ibahagi niyo si Kristo sa ibang tao. Kasi may mga iba nakakalungkot. Ang tagal-tagal na nakaupo sa simbahan. Yes, every Sunday, sana nga every Sunday talaga, nag-isimba tayo, no? Pero more than that, okay? Pinapakain tayo ng Panginoon para maging malakas tayo, para it's time for us na magpakain sa ibang tao. Lagyan natin ng gawa ang ating pagsunod. Amen? So, nasa inyo po yan. Kaya nga you are blessed by God in many ways. Ang blessing ni Lord ay hindi lamang po para sa inyo. Ang tunay na blessing ni Lord ay para sa ibang tao. Bakit? Ikamamatay niyo to. Kapag walang action. Maniwala kayo. Subukan natin. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. 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 Kaya niyo pa ba? Hindi na, di ba? Nakakamatay. Nakakamatay talaga kapag ang buhay natin ay puro sarili mo lang. Inhale lang inhale. Pero walang exhale. Magbigay ka. Gumawa ka.
Dahil ang buhay mo ay nakakamatay kapag nakasentro lang ito sa sarili mo. Amen? That is obedience expressed in action. Sorry ha. Kasi talito na nabuhos ko kasi yung kape ko isang isang tasa talaga. Yung kape ko talaga kalahati lang yan eh. Ewan ko pa kung bakit na po. Pero huwag kayong mag-alala. Nag-enjoy ako sa kape ko. Kasi UCC siya. O, diba? Ang social, di binigay lang yun. Okay? Ayan. So, pangatlo. Oo. Ano yung obedience in faith na sinasabi ni San Pablo na ito'y papapakita ng pagmamahal natin sa Panginoon. Ito yung obedience in silence and humility. Sabi mo nga, silence and humility. Silence and humility. Siyempre, bakit silence? Bakit humility? Wala naman talagang sinabi si San Jose. Okay? Sa Biblia talaga, walang sinabi. Sa New Testament, kakapiranggot, walang sinabi. Maski ubo, walang nangyaring ubo. Okay? So, ibig sabihin nun, na parang, pwede po nating isagawa ang plano ng Diyos in silence. Without recognition. Okay? Without recognition. So, quiet, but essential. You know, Then, nag-work po ako as missionary sa Taiwan for 10 years. So, may mga na-meet din po ako na mga OFWs doon. Okay? You know, dati, hindi talaga ako nagmimisa doon, na-involved sa simbahan. I'm just attending because sinunod ko lang naman yung payo sa akin ng aking mga nakakatandang kapatid na pare. So bilang nag-aaral pa ng lingwahe, so para tuloy-tuloy ang aking pag-aaral to speak Chinese, kailangan wag akong haluan ng ibang lingwahe. So, kaya naman, dahil ang ministry ko is mag-aral, kaya nag-aaral ako ng mabuti. Kaya kapag tuwing linggo, umupula ako sa likod. Pero sinabihan na ako ng isang sister na, Father, kailan po kayo mag-imisa? Tapos, sabi ko, hindi ako pumunta dito para mag-misa-misa at magbigay ng talks. Kaya sipa-sipa muna ako. Kasi yun din talaga ang sinabi sa akin ng superior ko. Pero mga kapatid, dahil yung mga kababayan po natin doon, tahimik na nagkatrabaho, pero may nangyayari sa kanilang kalooban. May mga nagpapakamatay talaga. At sa isang buwan, parang may 2 o 3. Kasi merong second collection para matulungan ang mga kababayan nagpakamatay. Yung kanilang pamilya. Hindi talaga maating sa isip ko, ay sa damdamin ko. Kaya naman, I involve myself to the ministry of migrants and immigrants, which is not part of my ministry there. Kaya kinausap ko si sister, ayan, sige po sister, ayan, involve nyo na ako. Hindi lang sa misa, kundi sa confession, sa talks, and even, and most especially sa counseling. At salamat sa Diyos naman, dahil sa mga counseling na yan. Yan. So, naging instrumento po tayo para ipagpatuloy ang buhay ng mga OFWs na tahimik na nagkatrabaho, pero tahimik din na mag-isang dinadala ang kanilang mga problema. Kaya mga kapatid, na katulad mga kababayan natin, no? Hindi sila nagsasabi na nahihirapan sila sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Okay? Alam mo naman, diba? So, pero
Ganun na lang ang kanilang pag-ibig in silence. At they tried their best na talagang they obey the Lord. No? Kaya natutuwa po ako sa kanila at nagsisimba po sila para, at in-encourage namin silang magsimba para hindi sila, malihis ng landas. Okay? Pang-apat at panghuli, ito yung obedience in difficult circumstances. Okay? So, my dear friends, may mga pagsubok po tayo sa buhay. Dito po natitest ang ating obedience. Obedience. Mga kapatid, especially sa mga senior citizens na po dito, no? Na may mga wisdom na, alam naman po natin na natututo tayo sa buhay natin, hindi dahil masaya tayo, kundi natututo tayo sa mga lessons ng buhay natin kapag tayo malungkot, kapag tayo'y umiiyak. Tama po ba? Never tayo natuto sa buhay natin tuwing tayo'y masaya. Every time na tayo'y nalulungkot, every time that there is pain, every time that there are tears in our eyes, doon tayo natututo sa buhay natin. So kaya naman, sana po, because of that, even in our difficult circumstances, we need to obey the Lord. Merong isang nanay, siya'y nagtatrabaho para sa kanyang 4 na anak, no? Dahil probinsyana, okay, nanirahan dito sa Manila, nung nagkaroon sila ng problema ng kanyang asawa, okay, at hindi na maresolbahan ito, mas pinili niya na sabay-sabay na lang sila ng kanyang anak na mamatay. So, ang mga bata is mga 3, 4, 5, 6 years old that time. Okay? So, at ang nanay, pagkatapos magtrabaho, may plano sila'y mawala na. Okay? So, yun ang desisyon ng nanay. Pero, isang araw, itong trabaho na ito, sapagkat ang nanay na ito nagtatrabaho sa parlor. At habang siya naglilinis ng paa o kamay, manicure, pedicure, ito'y lumuluha. At ang sabi ng nililinisan niya, ba't ka lumuluha? Talagang matindi ang kanyang problema, at kaya naman, pinayuhan siya na, pupunta ka lang sa Holy Face of Jesus. Doon ka umiyak sa Panginoon. Okay? Sa mga problema mo, sa mga pinagdaanan mo. At dahil yun ang talaga ang pag-asa niya, kaya pumunta siya sa Holy Face of Jesus. Doon niya na-meet ang mga madre. At yun, ginabayan siya, okay, sa mga pagsubok niya sa buhay niya. At yun, after ilang taon, mga 2 decades or 3 decades, bumalik itong nanay na ito, kasama na ang mga anak na nakapagtapos na, mga professional na, at mga anak din, may mga pamilya na rin. Dala-dala, okay, sa Holy Face of Jesus. Halos nga, almost kalahati, no? Tuwang-tuwa ang mga madre, nakita nila yung milagro na nangyari sa nanay na yon. At isa sa kanyang mga anak ay naging pare. At ito po, siya po ang nasa harapan nyo ngayon. Okay? So mga kapatid, kaya napakaganda na even in our darkest moment, okay, huwag tayong bumitaw. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Let us obey the plan of God, dahil ang hugot po natin ay pagmamahal. So we cannot
obey the Lord kapag wala tayong pagmamahal sa Diyos. Okay? We cannot obey to serve others kapag wala tayong pagmamahal sa ibang tao. My dear friends, ito po yung love in action. That there is, in love, there is obedience. And our obedience ay magiging pinakamagandang alay sa Diyos kapag ito'y may pagmamahal. Amen.